Ayan. So, ngayon nga po, no, nandito na po tayo sa Solar Urban Homes North. So, dito po, no, bali, ito pong lugar na to ay located sa Lot 16, Block 10, Phase 1, Solar Urban Homes North, Barangay 171, Caloocan City po. So, bali, itong house na ipapakita namin po sa inyo, this is a row house type po. And meron po siyang lot area na 45.7 square meter and yung floor area naman po ay 36 square meter. So, bali, okay po siya kung sa naghahanap ng mura kasi this is unoccupied and for title under consolidation din po siya. And at the same time po, no, sa Pag-ibig website, makikita nyo po yung minimum bid offer na ay nag-i-start po siya sa 572,228 pesos. Pero depende nga po yan kung magkano niya ibibid kasi 'di ba pag bidding po is pataasan po yan starting dun sa bid offer na price na nilabas ni Pag-ibig. So ayan po, no, atin pong pinapakita yung unit ngayon. Ito po yung sa mga kapitbahay. Ayan po yung itsura nun sa kapitbahay na makikita nyo. Ayan po ng mga Kapag-ibig, ito po yung mismong bahay na pinost nila sa Pag-ibig. So, kung makikita nyo, no, very makalat, para masakit yata sa ulo kung ako yung magbibid nito, no? So, ayun po, may mga tambak sa unahan, talagang ano siya, napabayaan na siya. So, ayan po, kung talagang mapili kayo, no, hindi nyo po magugustuhan ibid to. Pero yun nga po, pinapakita natin para magkaroon kayo ng idea, no, kung ano yung mga klase na bahay na pinifeature ni Pag-ibig minsan doon sa website. So, ayan po. And ang isa ko pa pong napansin dito sa lugar na to ay wala pong parking. So, kung meron po kayong sasakyan, mahihirapan po kayong mag-park. Kasi diba usually, no, kapag sa mga ganito, yung pinaka labas ng bahay or tapat ng bahay, yun yung magiging parking mo. Pero itong napuntahan namin, kahit doon sa harapan, makitid or masikip siya. Ayan. Tapos ito po yung sa looban. So makita nyo po talaga nun abandon na po ito. So ang kalat, no, yan yung may mga yero pa. Tapos ayan yung pinaka built type nung bahay niya. Ganyan na yung itsura niya ngayon. So, kung sa 572, no, 228,000 pesos na in-start bidding nila, I think sulit, pero kung tataasan, no, na mga nasa around 600 to 700, parang medyo mamahalan ako kung ako yung magbibid, no, kasi nga as nakita ko yung itsura ng lugar, ganyan na siya. So, marami ka pa talagang kailangan ding ayusin. So, ayan. Tapos, doon sa harapan niya, ayan, no, super yung tambak niya, ayan na mismo. Pero may extension kasi yan, no, yung sa mismong harap kasi, diba, usually, yun din yun parang magiging sayo or magiging property if ever. Pero, masikip lang talaga, guys. I think, kung sa parking motor, pwede. Pero kung sa sasakyan, hindi siya kakasya or magiging okay. So, ayan siya. Tapos, madamo na rin po siya, no? So, ayan. Karoon na rin dyan ng, malunggay tree. 'Di ba? So, talagang na siya, pinabayaan yung lugar. So, kung hindi nyo bet yung mga ganto na, pagbibid, wag nyo na pong gawin na magbidding. Pero kung sa inyo, malapit kayo sa lugar for investment in the future or baka gusto nyong gawin na parang sa business lang, ganyan, okay din naman na mag-bid kayo doon sa starting bid nila. Wag lang talagang susobra kasi mapapagastos talaga kayo kung ganyan yung klase ng bahay. Ayan. So, ayun po, no, yun po yung una nating bahay na pinuntahan. Again po, kung gusto nyo pong i-bid, this is located sa Solar Urban Homes North. And ang property po uli is row house type. Tapos may lot area po na 45.7 square meter and ang floor area ay 36 square meter. So, lang po talaga siya. Maliit lang din po talaga. So, sa mga ganyang klase ng bahay, ang nasasuggest po niyan kapag medyo malaki yung family or I think may mga 4 to 5 members of the family, extension na second floor, ganyan, second to third floor.
So, ngayon po nakikita nyo po no na pabalik na po tayo, pero hindi pa po tayo uuwi, no? Kasi papunta po tayo dun sa kabila naman na subdivision kasi this is located din sa Caloocan City. So, ayan po, tinatahak po natin itong daan na to. Papunta po siya sa Kingstown Subdivision, Caloocan City. So, napansin ko lang din po dito sa mga dinadaanan, dito sa Caloocan, talagang ano siya, makikite, masisikip, pasikot-sikot, pasikot-sikot siya, tapos, yun po, kung meron talaga siya, no, na may kahabaan, kasi, kung traffic, medyo maiinip kayo, kasi hindi ganun kalaki yung kalsada. Pero, ayan nga po, ano yan normal sa ano yan, nanonormalize yan sa atin sa Kamaynilaan yung traffic. So, ayan po. Pasok po tayo dito, no, sa Kingstown Subdivision. Ayan. So, again po, no, kung nanonood po kayo at nagbabrowse po kayo ngayon, punta po kayo dun sa website ni Pag-ibig and then hanapin nyo lang po yung mga C-list for properties nila na mga for sale. Makikita nyo po itong mga pinipicture natin ngayon dito sa ating channel. Ayan. So, nandito na po tayo, no, sa parang pinaka-highway din nila. So, going straight lang po tayo kasi tinutumbok po natin yung daan papunta ng Kingstown Subdivision. And ayan po, no, lagi lang po tayong naka-waze. Yan po yung ating gabay. Kapag once na pumupunta po tayo dito sa mga lugar na pinifeature nila sa Pag-ibig website. Ayan, so, eto na po, no, nakarating na po tayo dito sa Kingstown 1 Subdivision, Caloocan City. And, medyo nahirapan po tayo mag-park kasi nga po, no, katulad nung sa kanina, masikip, no, makitid lang talaga yung daanan, yung kalsada. So, medyo malayo po yung pinag-parka natin ng ating dalang sasakyan. So, ayan po, kung makikita nyo po, ito po yung bahay, no, na na-feature doon sa Pag-ibig, which is Lot 25, Block 24, Kingstown Subdivision, Barangay 171, Caloocan City. So, row house po uli yung type niya and meron po siya na 35 square meter and 36 square meter naman yung floor area. And ang maganda lang po dito is unoccupied, but then again, no, upon arrival dito sa ating pinaka-location tinutumpok nating bahay ay ayan po yung makikita nyo. So, nung nakita ko po yung bahay, no, hindi po ako na-satisfied din ulit kasi nga ganyan po yung itsura niya, masyadong magulo, tapos though alam ko, no, na row house siya talaga, pero yung pinaka-itsura niya din kasi para dun sa 536,000 kasi starting bidding nila, no, for me, no, hindi rin siya ganun kasulit. And kung tataas mo pa rin uli siya ng bid offer, so medyo talagang magastos or mapapagastos. Kaya okay rin naman, no, kung sakali na nagustuhan nyo or malapit nga kayo again sa area. Pero yan nga po, sa pinapakita po natin, ito po yung mismo na makikita nyo. Ganyan na po yung itsura niya kasi row house type po siya. So parang isang straight lang siya, no, na bahay. Tapos yun na po yung pinaka laki nun, kasi malalaman po naman natin, no, is 35 square meter, maliit lang po talaga, 35 square meter. Kumbaga, kung sa isang bahay is kung may sala, so ganun lang po siya. May sala, tapos kasama ay ang kusina. So, parang ganun lang po yung 35 square meter. So, medyo maliit po talaga, and makalat din po kasi yung dun sa harapan. Siguro sa mga kapitbahay, no, kasi nakita ko, napansin ko rin po, no, na talagang parang kung na-abandon na yung isang lugar, yung isang bahay, ginagawa na po nilang tambakan, yung harap. So, sa harap, parang katulad dun sa kanina na makalat. So, may makikita kayo mga kalat dyan, nakatambak. Tapos,
Wala naman siyang masyado, no, na parang mga puno-puno, mga ganon. Pero, yung mismong loob ng bahay nga, no, nakita naman natin, talagang na-abandon na din siya. So, ayan po. Ito po yung pinaka na-feature nating dalawang bahay from dito sa Caloocan City. Kung nagustuhan nyo po or kung try nyo po na ibibid, no, nakalagay po dun sa ating, i-flash po natin dito sa ating video sa screen yung pinaka lugar, yung address, property location, and then kung magkano starting bid offer nila. So, and kung gusto niyo rin po siya talaga na i-browse, no, makita talaga, ma-detailed yung makita kung ano man yung pinaka nakalagay doon sa Pag-ibig, you can go directly doon sa ating Pag-ibig website. So, ayan po, yun lang po yung masasabi ko, and bias po tayo, no. For me, yung sa dalawang bahay na napuntahan po natin ngayong araw ay hindi po sa akin sulit. Kasi same po sila, no, na 500,000 up yung starting bid offer. So, based dun sa sa pinaka nakita ko na lugar, kinatatayuan, itsura ng bahay, mga hindi siya sulit na i-offer doon sa ganong amount. Pero, nasa sa inyo naman po yan nga, kasi iba-iba naman po tayo ng point of view. And kung taga rito ka nga po sa Caloocan and familiar ka doon sa lugar, baka yung iba dito, no, kapitbahay lang pala yung na-feature natin na na dalawang bahay dito. So, kung nagustuhan nyo, you can start bid offer. So, ayan nga po, no, muli tayo ay pabalik na sa ating bahay kung saan naman tayo nakatira. So, ayan. So, makikita nyo ulit, no, napalabas na po tayo dito sa subdivision ng Kingstown 1, Caloocan City. So, ayan po. Ayan. So, ayan po yung ating napuntahan na bahay. And bago nga po muli tayo mag-end dito sa video na ito, ay muli po tinignan po natin ito sa NOAA Flood Up. So, bali, nung nag-check po kami sa NOAA Flood Up, base po dun sa application ay hindi naman po ito posible na bahain ng area dun sa lugar, no, nung mismong bahay, hindi po siya naabot. But then again, this is located at Caloocan, no, City. So, marami pong portion doon na sa mga dinadaanan ay talagang binabaha. So, makikita nyo rin po yan, no, sa mga news na talagang isa ang Caloocan sa kapag bumuhos ang ulan ng malakas at sunod-sunod, yung dadaanan mong mga lugar na ay talagang lagpas tuhod, ganyan. So, dito po sa ating pinuntahan, hindi po siya mismo nababaha doon mismo sa bahay. And, tinignan po din natin to, no, doon sa mga kapitbahay na nandun, tanong-tanong din po tayo na doon nga po, base sa kanila din sa mga sinasabi nila, ay hindi naman po talaga naabot yung mismong bahay doon. So, yung mga kapitbahay din po doon ay hindi po sila binabaha. And of course, tinignan po din natin ito sa fault finder po, no. Wala pong makikita tayo, no, dito sa Fivox fault finder, hindi po ito kabilang doon sa nasa fault line talaga, but then nasa ibabaw po kasi tayo ng isang active na fault line, yung kumbaga yung West Valley Fault. So, ano na po yan, very common po yan dito sa pag nasa Manila po tayo, pero hindi naman po siya talaga nandun sa mismong isang active na fault line kasi yun po yung ating iniiwasan. Ayan. So, ayan po yung ating mga furniture and nawa po makatulong po sa inyo itong ginawa nating video. And if you are enjoying the content po muli, don't forget to hit the subscribe button. It's totally free and it's helps the channel grow. And kung nandito po kayo ngayon nanonood at nagustuhan nyo po, kindly click that notification bell na din po so you never miss an upload from us po every time na meron po tayong bagong video na i-upload. And yan nga po rin, no, pakilike din po yung video kung nakakatulong po sa inyo. So again, nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan and much love everyone. This is your Eds for Close Properties. See you in my next vlog. God bless everyone!